Ayan, tignan natin kung tama nga ba ang ideya ni Binibining Damian. Kaya maaari ko bang punta dito sa harap at hatake ang panibagong topiko natin sa hapon na ito? Ayan, ang panibagong paksa natin sa hapon na ito ay denotasyon at konnotasyon. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, ay nais ko muna ninyong basahin ang inihanda ko dito ang layunin na kinakailangan natin makamit pagkatapos ng ating talakayan. Maaari bang pakibasa lahat ng sabay-sabay? Natutukoy at ang kaibahan ng denotasyon at konnotasyon ng mga salita sa pag-uusap. Nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga salita ng denotasyon at konnotasyon. Ipapakita ang pagpapahalaga sa wastong paggamit ng denotasyon at konnotasyon upang malinaw at makabuluhan ang isip ang komunikasyon. Ayan, maraming salamat. Ngayon, kapag sinabi natin denotasyon at konnotasyon, ito ay dalawang magpapakahulugan ng isang salita. Kapag sinabi natin denotasyon, ito ay pakibasa ng sabay-sabay. Ito ay kahulugan ng salita na matatagpuan sa diksyonaryo, literal o totoong kahulugan ng salita. Ayan, kapag sinabi natin denotasyon, ito ay makikita ang literal na kahulugan na makikita natin sa diksyonaryo. Literal at literal na kahulugan na makikita natin sa diksyonaryo. Halimbawa ito. Ano ito? Snake. Ahas. Ito ay sa denotasyon, ito ay isang uri ng hayop o isang makamandag na hayop. Kapag ginamit natin ang ahas sa denotasyon na pangungusap, maaaring makibasa, May ahas na nakita sa tabi ng ilog. di ba makikita natin na ang ahas ay nagde-describe o tumutukoy ito sa literal na kahulugan ng ahas. Naintindihan na ba? Opo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ano ito? Isang rosas pumang. Ayan, tama. Ang rosas, ito ay isang uri ng bulaklak na may mabangong amoy at maraming tinik. Kapag ginamit natin ito sa pangungusap ang rosas, maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Binibining Damian? Ayan, napakagaling. Ngayon, naintindihan lang ba kung ano ang denotasyon? Opo. Ngayon ay atin namang alamin kung ano ang konnotasyon. Maaari bang pakibasa lahat ng sabay-sabay? Ito ay ang pahiwatig o di tuwirang kahulugan ng salita. Karaniwang ito ay may kasamang damdamin o interpretasyon. Ayan, ang konnotasyon nito ay pahiwatig o tituwirang kahulugan ng isang salita. Ito ay may kasamang emosyon o damdamin. Halimbawa, balik tayo sa ating halimbawa ng ahas upang makita natin kung ano ang kaibahan ng denotasyon at konnotasyon. Dito sa konnotasyon, ang ahas ay tribal o taksil. Kapag ginamit naman natin ang ahas sa konnotasyon na pangungusap, ito ay magiging Tinawag siyang ahas dahil niloko niya ang kanyang kaibigan. ayan. Makikita natin dito na ang ahas ay nangangahulugan ng tribal o taksil. Ito ay nagpapahiwatig na matinding emosyon. Naintindihan lang ba? Opo. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang rosas. Ito ay simbolo ng pag-ibig o pagmamahal. Ngayon, sino ba ang gustong magbigay ng halimbawa na ginamit ang rosas sa pangungusap? Ginoong Tasine? Ayan, napakagaling. Batid ko talaga na meron kayong naintindihan nyo na mabuti ang ating tinalakad. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala po. Ayan, kung wala na kayong
magbibigay ako ng mga kagamitan upang sa pagsagawa ninyo. At narito na rin ang mga pamatayan na dapat ninyong isaalang-alang para sa inyong paggawa. Ayan, bibigyan ko lamang kayo ng tig-5 minuto upang isagawa ito. Meron pa bang mga katanungan? Wala na po. Ayan, kung wala na kayong mga katanungan, ay maaari na kayong magsimula. Ayan, tapos na ang 5 minuto na aking binigay sa inyo. Ngayon ay tunghayan. Handa na ba kayo? Opo. Ngayon ay tunghayan natin ang unang panggat. Ayan, bigyan natin ang unang panggat ng 3 palakpak at 3 padyak. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pangalawang panggat. Ayan, napakahusay din ang kanilang ginawa. Dahil dyan, bigyan natin sila ng 3 palakpak at 3 padyak. Ngayon ay hindi naman magpapahuli ang pangatlong pangkat. Ayan, napakahusay din. Kaya bigyan din natin sila ng 3 palakpak at 3 padyak. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, gusto niyo bang malaman kung ilang puntos ang inyong nakuha? Opo. Ayan, dahil bawat pangkat ay nagsagawa ng kanilang parte at mahusay ang pagpapaliwanag dito sa harap ay nakakuha kayo ng 100 puntos. Ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na po. Kung wala na kayong mga katanungan, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Para sa unang katanungan, Binibining Tulero. Ano nga ba ang kaibahan ng denotasyon at konotasyon? Ayan, tama ba ang sinabi Ginoong Tasine? Tama po. Ayan. Ngayon, bilang isang mag-aaral, binibining din ninyo. Paano mo ba magagamit ang denotasyon at konotasyon sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon? Ayan, batid ko na meron talaga kayong natutunan sa ating tinalakay sa hapon na ito. Ngayon, meron pa ba kayong mga ibang mga katanungan? Wala na po. Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng maiging pasulit. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Ayan, meron na ba ang papel ang lahat? Opo. Ngayon ay basahin ninyong maigi ang panuto at sagutan ang mga tanong na sumusunod. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang isagawa ito. Ayan, ang inyong 3 minuto ay tapos na. Maaari ko ibasa lahat ng papel dito sa harap sa pagbilang ko ng 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat. Ngayon, maaari bang kumuha ang lahat? Kumuha kayo ng inyong mga kwaderno at kopyahin ang aking tandang alamin. Tapos na ba sa pagkopya? Tapos na po.